Diyos na tunay na pinagmumulan ng kapayapaan sa aming buhay at pinagmumulan ng tunay na kagalakan, O Diyos. Pinasasalamatan ka namin na muli sa araw po nito ay binigyan kami muli ng pagkakataon na kami po, Diyos, sa dako na po ay sama-sama magpuli sa iyong banal at dakilang pangalan. Patuloy kang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Luwalhati at patuloy namin, O Diyos, at magdako kami pumaroon ay itataas ang pangalan ng bugtong mong anak na sa Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas lamang ng aming buhay. Salamat dakilang Panginoong Hesus sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa kapangyarihan mo upang ang lahat, O Diyos, Panginoong Jesucristo ay galing sa paghahari ng Diyos na tapat na nagmamahal sa amin. Salamat na kami, O Diyos, ay napabilang sa mga inabot mo, Panginoong Jesucristo, upang patuloy maranasan ang iyong mga pangako sa buhay po namin. Pangako, Diyos, ng mga sandali ito ay patuloy namin panghahawakan na sa aming paglapit muli ngayon sa iyong banal na harapan, tatakpan namin ang lahat ng aming mga kahilingan. Mangusap ka, O Diyos, sa amin ngayon at patuloy ang makasihan kami ng iyong banal na Espiritu, maunawaan namin ang mga salitang nais mong iparating sa amin. Ama, kami tumadalangin, maging ang mga nais po namin, O Diyos, na ilapit po sa iyo sa mga sandali na to. O puso kami nananalig, Ama, kaya mo silang abutin at pagpalain dakilang El Shaddai. Salamat dakilang Diyos, salamat sa iyong kapulihan ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
Diyos ay ating pong hanguin mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, kabanata po ay 8 at talata po ay 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Ito ang salita ng Diyos. Salamat. Papurihan natin ang Panginoong Jesucristo. Malakas na patuloy para sa ating Panginoong Jesus. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ang inyong kakampi? Amen! Mahina ba o malakas yung kakampi mo? Malakas. Kung malakas ang ating kakampi, may panalo o talo? Panalo. Purihan natin ang Panginoong Jesucristo. Malakas na patuloy para sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang lahat ay mapagtatagumpayan dahil malakas ang kakampi natin. Amen? Malakas ang kasama po natin. Amen? Sino naniniwala lahat ng pagsubok mapagtatagumpayan niya? Lahat na magtatagumpay pwede nang maupo? Muli po, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli ay naririto naman tayo araw po ng Biyernes, amen, ng ating tipanan sa ating dakilang El Shaddai at hindi sa nagkukulang na tayo bigyan ng kalakasan, amen. Para sa araw na ito ay tayo muli na naman ay maparito at sama-sama, amen, na patuloy na gampanan yung mga nararapat nating gampanan sa araw nito para mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa sinabi po ni Pablo, sa sulat ni Pablo sa aklat po ng Roma, kabanata po ay 8, talata 31, ipinapahiwatig dito ni San Pablo, ng sandali na yan, ang sabi niya, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Parang sinasabi ni San Pablo, kung ang Diyos na ang ating kakampi, sinong pwedeng tumalo sa atin? Amen? Walang pwedeng tumalo po sa atin. Kaya tila baga ipinaparating sa atin ni San Pablo na hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, lahat ng tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas, hari ng kanyang buhay, sinasabi ni San Pablo na huwag kayong panghinaan ng loob. Amen? Dahil walang pwedeng kalaban na mananalo sa ating Panginoong Jesucristo at pwede po na walang kalaban na pwedeng manalo sa atin kung si Kristo po yung ating kakampi. Kung siya po yung kasama ng bawat isa po sa atin. May sinabi po dito sa aklat po ng Pangalawang Samuel, sulat po dito sa aklat ng Pangalawang Samuel, kabanata po ay 22, talata ay 47. Nabubuhay ang Diyos. Kuta kong matibay. Purihin si Yahweh, aking kaligtasan. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Sinasabi po dito sa sulat po sa aklat po ni Samuel na ang sabi po, ang Diyos ang kanyang kaligtasan. Ang pagliligtas, mga kapatid, ay dumarating iyan sa oras na kailangan natin. Amen? Hindi yan dumarating sa oras na kung saan ay napahamak ka na. Wala nang mangyayari sa iyo. Hindi yan dumarating sa huli. Dumarating po yan ay kung kailangan ng bawat isa po sa atin. Maging ang itinakda ng Diyos na paghuhukom, mga kapatid, bago dumating ang araw ng paghuhukom, dumating po muna ang araw ng pagliligtas. Amen? Para na kung saan pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi ka kasama sa mahuhukuman na mapapahamak, bagkus makasama ka doon sa mga iniligtas na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa unang sulat po ni Pedro, kabanata po ay, sa unang sulat po ni San Pedro, kabanata po 1, at talata po ay 20, itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago palikhain ang daigdig.
At alang-alang sa inyo, ipinahayag na siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Bago pa itinakda, sabi po dyan, bago palikhain ang daigdig, ay itinakda niya na siya sa gawain ito. At ano yung gawain iyan? Alam po ng Diyos na ang tao ay dahil binigyan niya ang tao ng kalayaan, alam ng Diyos na ang tao darating ang panahon magkakamali, magkakasala. Amen? At bago dumating ang panahon na yan, may nakalaan na ang Diyos na plano kung paano po ay aabutin ang tao, ililigtas ang tao, hahanguin ang tao sa kanyang pagiging pagkakasala sa sandali na magkasala po ang tao. At ang sabi po dyan, ang ating Panginoong Jesucristo, ulitin ko po sa talata po muna 11, talata 18, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minanas sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at walang kapintasan. Amen? Na bago pa po magkasala ang tao, nakalaan na si Kristo, nakahanda na ihahandog ang kanyang buhay para po sa ating kaligtasan. At ang sabi po, bago dumating ang huling panahon, ang katapusan ng mundong ito, ang sabi po, inihayag na si Kristo sa atin. Sinabing inihayag na, ang plano ng Diyos na pagliligtas, ginawa na. Natupad na isa katuparan ng mga kapatid sa Panginoong Hesus. Madalas po natin naririnig yung salita ng Diyos na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. At tama din po naman, amen? Wala po tayong magagawa sapagkat tanging ang Diyos lamang ang may magagawa para tayo na kung saan ay iahon, ibalik, o di kaya ay kung ano mang nasira sa buhay natin, siya lang ang pwede mag-ayos po nito. Alam natin ang pagliligtas, pag sinabing pagliligtas, ito po maari mga kapatid na buhat doon maari sa ating pagkakalugmo kung ano mang yung ating kinalalagyan na maari nating ikakapahamak, ikakasira, ay mahango po tayo doon. Amen? At kung saan tayo na minsan mga kapatid ay nailagay na maari po na tayo po ikakapahamak natin, tayo po ay aalisin doon ng Diyos at ibabalik sa dapat nating kalalagyan na kung saan tayong lahat ay mailagay sa ayos ang ating kalalagayan. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi po dito, kasama po natin ang Diyos. Ang Diyos po ay panig po sa atin, mga kapatid, para ano na tayo po ay Kanyang sasamahan. Para saan pa na tayo po ay sasamahan po ng Diyos. At hindi niya po yan gagawin mga kapatid, kung hindi po yan nakapaloob sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tayo po, ang sabi po dyan, kung ang Diyos ay panig sa atin, ang Diyos na ito ang magtatanggol sa atin. Siya ang makikipaglaban para po sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Poproteksyonan po tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan, marami po sa atin na nakikita nating umuunlad sa daigdig po na ito, gumaganda ang buhay. Amen? Pero ang sabi po sa aklat ng awit ay ang ganito, sa harap ng Diyos ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya, at huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umuunlad sila. Purihin po natin ang Panginoong Jesucristo. Ano man nakikita mo na nangyayari sa isang buhay ng tao na hiwalay po sa ating Panginoong Jesus, hindi kasama ang Diyos, hindi kapanig ang Diyos, ano man nakikita mong pag-unlad meron sa kanila, ang sabi po, huwag mo yan kainggitan. Hintayin mo ang kilos ng Diyos sa buhay mo. Amen? Dahil kapanig mo ang Diyos,
Maari mga kapatid, masigit pa kaysa natatanaw mong meron ang iyong mga tao na ito na hiwalay sa Diyos ang maaring ibigay sa atin ng Diyos. At tunay po iyan. Amen. Higit pa riyan na tagumpay, higit pa riyan na kung saan makabutihan o makakabuti sa atin ang magagawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po diyan, hintayin mo ang kanyang pagkilos dahil kakampi mo ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po ni Pablo sa sulat po ni San Pedro, kabanata 1 sa unang sulat, kabanata ay 5, talata ay 7, sabi po diyan, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Amen? Kapag sa'y kapanig natin, kakampi natin, ang sabi po, Siya ang kumukupkup sa atin. Siya ang mangangalaga sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Sa talata po, 33, sinasabi po ay ang ganito. Sino nga ang hahatol ng parusa ng kaparusahan? Sa talata 33, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus, si Jesucristong bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po diyan, sino ang hahatol sa mga tao na kung saan po ay ang Diyos na mismo ang nagpawalang sala? Amen? Sino magpaparusa sa atin? Si Jesucristo ba? Isa pa nga ang namatay para sa atin, ang sabi po diyan, at ngayon ay namamagitan para sa atin. Kaya anumang gawain o maari na plano ng kalaban, ipinapakita na po dito ni San Pablo sa atin po na kung saan walang pwedeng gawin ang kalaban na ikakapahamak natin. Amen? Bakit po mga kapatid? Kasi ginawa na ng Diyos ang lahat para sa ating ikabubuti sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Maalala niyo po si Joseph. Di po ba? Si Joseph po, alam natin, nailagay ang kanyang buhay, nalagay sa panganib ang kanyang buhay sa kamay ng kanyang mga kapatid. Na nung panahon po na iyan, mayroon pong plano ang Diyos sa tao po nito, pero ayaw nilang kilanli na pagdating ng panahon, ang sabi po, ako po ang mamumuno sa inyo. Kinainggitan po yun ng mga kapatid niya. At isang araw, binalak ng kanyang mga kapatid niya siya ipatayin. At ang sabi, tingnan nga natin kung ano mangyayari sa mga panaginip ng taong ito. Kung ano mangyayari sa mga pangarap ng taong ito. Di po ba? Binalak nilang patayin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, nung sandali na yan, hindi po siya hinayaan ng Diyos na mapahamak sa kamay ng kanyang mga kapatid. Ando doon yung kamay ng Diyos para po siya ipagtanggol. Sabi nga po, kapag kapanig natin ang Diyos, amen, walang magtatagumpay na balak ng anumang masama laban sa atin. Kaya buhat doon sa kamay po ng kanyang mga kapatid, dinala po si Joseph po sa bahay ni Paraon ng isang kapitan ng sundalo po ni Paraon doon po sa bahay ni Potiphar. At doon sa bahay ni Potiphar, nagiging ginawa po si Joseph na tagapamahala ng kanyang sambahayan. Buhat po doon sa balon, makikita natin, buhat po doon sa kamay ng kanyang mga kapatid na nagbabalak na siya po ay patayin, pero pinagtanggol siya po ng Diyos at dinala siya sa isang napakagandang kalalagayan. Yung sandali na yan, tagapamahala po siya sa tahanan ni Potiphar. Subalit, dito po, alam po natin na ang sabi nga sa sulat po sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata 10 at talata 10, ang kaaway ay naparito at ang kanyang hangarin ay para magwasak, amen, pumatay, magwasak at talagang magsira ng buhay ng tao. Kaya hindi niya tayo titigilan. Kaya ginawa po ng kaaway na to, isang araw, kinorsunada po si Joseph ng asawa ni Potiphar.
Araw-araw nagsusumamo ang asawa ni Putipar kay Joseph na siya po ay sipingan. Amen? Pag araw-araw kang ginaganito kakulit ng demonyo, aywan ko lang. Amen? Araw-araw po, ang sabi po dyan ay nagsusumamo ang asawa ni Putipar na siya po ay sipingan po ni Joseph, na ang sabi ni Joseph, hindi ko pwedeng gawin ang ganong pagtatraidor sa aking Panginoon, ang tinutukoy niya si Putipar na kanyang among itinuturing. Hindi niya magawa yung ganong kasamaan. Hanggang sa dumating ang araw na kung saan nakagawa po ng paraan tong asawa ni Putipar po para ipahamak si Joseph. At buhat doon sa magandang kalalagayan, bagsak na naman, napunta sa kulungan. Amen? Hindi tayo titigilan ng kalaban. Amen? Pero alam mo kung sino yung kakampi mo. Alam mo kung sino ang tagapagtanggol mo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Buhat po doon sa kulungan, hinango na naman siya ng kanyang tagapagligtas. Hinango na naman siya ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na ang sabi po doon ng nagbabantay sa kulungan, ang tao na ito ay sinasamahan ng Diyos. Sinasamahan ng Diyos. Kita niyo po yun, kung ang Diyos ay panig sa atin, kung ang Diyos ay kasama po natin, ito lang po ang kagandahan dito, kasi nung panahon na yan, si Putipar hindi naman kumikilala sa Diyos ng Israel. Amen? Pero sa pamamagitan ng pamumuhay, meron si Joseph nung panahon na yan, habang naruroon sa kanilang tahanan, nakikita niya ang Diyos sa taong ito. At doon din nakikita din ng bantay sa bilangguan ang Diyos sa buhay po, ang pagkilos ng Diyos sa buhay po ni Joseph. Kaya buhat po doon sa kulungan, isang araw dinala siya sa paraon. Amen. Iniharap siya sa paraon at si Joseph po ay ginawa na gobernador sa Ehipto. Mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, kanina may sinabi po yung ating kapatid dito na ang sabi niya, ang sabi ng Diyos, mahalaga ka sa akin. Karapat dapat ka sa parangal ko dahil mahal kita. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sarap pag ganyan ang kakampi mo. Amen. Kapag yung nasalitang naririnig mo sa kakampi mo, mahalaga ka sa akin, ibig sabihin hindi ka niya pababayaan. Amen. Kapag sinabi niyang karapat dapat kang parangalan, karapat dapat ka sa parangal, isa lang ibig sabihin niyan, hindi siya titigil na hindi ka niya matulungan para maiangat ang buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo, hindi siya titigil hanggang hindi niya magawa kung ano at maibigay sa iyo kung anong makabubuti sa iyo. At ang sabi niya, dahil mahal kita. Amen. Dahil mahal kita, lahat iyan ay para sa iyo. Gagawin ko iyan para sa iyo. Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya anumang tiisin mayroon tayo ngayon na pinagdadaanan, minsan kapatid, na tila baga, alam po natin, minsan ay parang minsan marami nagsasabi, parang hindi na ako makaahon. Amen? Huwag ka mag-isip ng ganyan, na hindi ka makakaahon, dahil may kakampi ka. At ang sabi ni Pablo, ang kakampi mo, kung siya ang kakampi mo, sino ang pwedeng sumira sa iyo? Walang pwedeng sumira sa iyo. Walang pwedeng pumigil ng kabutihan na pwedeng gawin niya sa buhay po natin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Siya po ang tunay na makapagbibigay sa atin. Kung siya po yung atin pong kakampi sa buhay po natin, kapanig natin ang Diyos, sa Kanya lang tayo makakasumpong ng tunay na kapahingahan. Amen? Tunay na kapahingahan sa buhay po natin. Alam niyo po, ang sabi nga po ng Panginoong Jesucristo, halika kayo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Pasanin ninyo ang aking pamatok sapagkat maginhawang dalhin ang pamatok na ibibigay ko sa inyo. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Amen? Minsan napapagod na tayo mag-isip. Amen? Kapag ikaw isip ng isip sa problema mo,
Di po ba? Minsan hindi ka na makakatulog. Di ba? Tadyawat sa ilong. Minsan hindi na tayo makatulog kasi isip ka ng isip, nababalisa ka. Di po ba? Na tila baga, minsan hindi naman nakakapagod minsan yung ginagawa natin eh. Minsan ang nakakapagod yung pag-iisip meron tayo. Yung bakit nakakapagod yung pag-iisip meron tayo? Kasi lagi mong iniisip, wala din. Di po ba? Ikaw ba naman lagi mag-isip ng kawalan? Ewan ko lang kung hindi ka mapapagod. Di po ba? Pero kapag iniisip mo lagi may binibilang ka, di ba? Di bali mag-isip ka na mag-isip basta may binibilang ka. Palakpakan natin ang ating Penso Kristo. Pero kapag ang iniisip mo kawalan, mapapagod ka. Di po ba? At yan po mga kapatid sa atin po ay, sabi po ng ating Penso Kristo dito, sabi niya, walang makapaghihiwalay o sa talata 25, ang sabi diyan sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, kabanata po ay 8, talata 35, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa inyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kaming mga tupang papatayin. At alam po natin, yan po yung ating Panginoong Hesukristo. Nasusulat na talagang, ang sabi po dyan, ay ang kanyang kalalagayan lagi ay parang tupang papatayin. Nung sa po nabubuhay po dito po sa daigdig po na ito. Isipin po natin, ang sabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kung isa-isahin natin ito, ang sabi po rito, ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Mahal ka ng Panginoong Hesus. Amen? Kaya kahit magutom siya sa daigdig na ito, hindi siya takot. Harapin ang gutom sa daigdig na to para lang maipadama sa iyo kung gaano kanya kamahal. Iniwan yung ganda ng langit, magtitiis ng gutom dito sa daigdig na ito, para lang iparating sa iyo kung gaano kanya kamahal. Hindi na hadlangan ng gutom na pwede niyang danasin sa daigdig na ito ang pagmamahal na gusto niyang iparating sa atin. Naramdaman mo ba yan? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi na hadlangan, ang sabi po diyan, yung pagmamahal na yan ay hindi yan nahadlangan ng anumang kahirapan, anumang kapighatian na pwede niyang danasin sa daigdig na ito, hindi nahadlangan ang Panginoong Hesus para ipadama sa atin ang pagmamahal na yan. Hindi sa sumuko. Nung dumating po yung hirap, kapighatian, walang makain, hindi sinabi ng Lord, balik na lang ako sa langit. Kung bumalik sa langit, nakarating kaya sa atin yung pagmamahal, mararanasan kayo natin yung pagmamahal ng Diyos? Hindi. Amen? Ang sabi po dyan, kahit tabak. Amen? Kahit pako na babaon sa paa at kamay ni Kristo, hindi siya nahadlangan para iparating sa atin ang pagmamahal niya. Amen. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya'y naparito, punong-puno ng hangarin ang puso niya at pagnanasa na maiparana sa atin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Punong-puno ng pagnanasa ang puso niya. Punong-puno yan ng hangarin yung puso niya na kung saan madala sa atin yung kabutihan na nais ng Diyos para po sa atin. Kaya kahit yung mga hirap na to na kanyang dapat pagdaanan, hindi siya nahadlangan, madahadlan niya lang sa atin yung mabuting iyan na nais ng Diyos. Amen? Ipinapakita po dyan, kung si Kristo ang kakampi natin sa buhay po natin, walang pwedeng pumigil sa Kanya para gawin ang mabuti para sa atin lahat. Amen.
Nawa matanaw ito ng maraming tao. Nawa mabuksan tayo sa pagmamahal na ito, mga kapatid. Maraming tao ngayon, isa lang nakikita kapag napuno ng problema at hindi na kaya, isa lang ang nakikita na gawin sa buhay niya, kitilin ang buhay niya. Hindi niya alam na mayroong Diyos na nag-alay ng buhay para iparating sa kanya sa oras na kailangan niya. May Diyos na nagmamahal sa kanya at may Diyos na hindi kayang pigilan gawin ang mabuti para sa kanya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na nawa yung mga salita na ito ng Diyos, yung pagmamahal na to, makarating sa marami. Walang panghihinaan ng loob pag alam mo na ganito yung magagawa ng kakampi mo sa buhay mo. Amen? Na walang mabuti o walang pwede makapagpigil sa Kanya sa oras na gusto niyang gawin kung ano ang mabuti na nararapat para sa iyo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, gaganda ang buhay ko. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Hallelujah. Masarap ba magmahal si Lord? Sino nagsasabing masarap magmahal si Lord? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kung siya po'y kakampi po natin, ang Panginoong Hesus, naririyan siya lagi para sa atin. Amen? Hindi niya tayo iiwan. Naririyan lagi ang ating Panginoong Hesus. Sa unang hari po o sa sulat po sa unang hari po, ito po alam natin ito po yung nangyari po kay propeta Elias. Ang propeta po na ito, isang araw po ay minitihi po ng kanyang kaaway si Jezebel po na patayin ang propetang ito, si Elias. Kaya nung siya po'y inuusig ni Jezebel at ng mga tauhan po ni Jezebel, hinahanap siya para patayin, ay si Elias po ay nagpatuloy maglakbay papunta po sa bundok po ng Horeb. Na ang bundok na yon ay kung tawagin ay bundok ni Yahweh, bundok ng Diyos. Sa gitna po ng mga suliranin na yon, ang hinangad po ni Propeta Elias po ay hindi niya linlayo ang buhay niya sa Diyos, kundi sinikap niya sa gitna ng mga suliran na yon, mailapit sa Diyos ang kanyang buhay. Hindi po madali yung paglalakbay niya kasi sa maghapon ng paglalakbay ni Elias, sa dali niya papunta po dun sa bundok na yon, wala siyang pagkain. Alam naman natin kapag walang pagkain, panghihinaan ka. Mapapagod ka, mawawalan ka ng lakas. Kaya nung mawalan siya ng lakas po, nagpahinga po siya. Nagpahinga po at nakatulog. Pero habang siya natutulog, dumating ang anghel ng Diyos. At ginising po siya at sinabi sa kanya, may nakahanda na pagkain para sa iyo. Kumain ka. Kumain yung propeta pong iyon. Matapos siya kumain, natulog siya ulit. Kulang pa siguro, inaantok pa. Sobrang pagod siguro. At matapos po siya matulog, oras na naman nakakain siya, ginising siya ng anghel. At ang sabi sa kanya ng anghel, kumain ka. Kumain na naman siya. At nanauli na yung kanyang lakas. At ang sabi ng anghel, mahaba-haba pa yung lalakbayin mo, kailangan mo yung lakas. Kaya yung pagkain ay binigay sa kanya, nakatulong po sa propetang ito para na kung saan yung kanyang hangarin makarating sa bundok ni Yahweh ay marating niya, magtagumpay siya at makarating pa siya roon. Narating niya po ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa lakas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen? Sa sulat naman po ni San Pablo, dito po sa aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 3 at talata po ay 13, may pinaparating po sa atin at ito po yung kanyang sinasabi, talata 12. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako ay ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko'y pinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala at
gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ang sabi niya, nagpapatuloy siya at ang kanyang hangarin, ang sabi po dyan ni Pablo po, wala siyang ibang hangarin kundi yung buhay paglilingkod niya ay maipagpatuloy niya hanggang marating niya yung langit. Amen. Siguro naman tayong lahat ay, kung meron siguro tayong tinatanaw na pinakamaganda sa buhay natin, langit. Amen? Kaya minsan konting ginhawa pa lang dito sa lupa, nasasabi na natin, lupa pa man, langit na rin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus. Di po ba? Pero si Pablo po, nung sandali na yan, talagang buang kanyang loob na kung saan ay nagbibigay sa kanya talaga ng pag-asa sa ginagawa niya mga paglilingkod ay walang iba kundi marating niya talaga kung saan naruroon ang ating Diyos na nais niyang makasama sa kanyang buhay. Amen. At sa gitna po ng mga suliranin, hindi po biro yung paglalakbay na yan. Dito po sa talata po, Kabanata 4 ng Filipos, sulat niya sa mga taga-Filipos, Kabanata 4, talata 10, anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin. Pagkaraan ng mahabang panahon, alam kong hindi ninyo ako nalilimutan. Kaya nga lang, wala kayong pagkakataon, matulungan ako. Sabi ni Pablo, nararamdaman niya, nararanasan niya, natutuwa siya dahil sa mga mananampalatayang tumutulong sa kanya. Amen? Na sa mitan ng tulong na yon ay nararamdaman niya yung pagmamahal ng Diyos, hindi siya iniiwan, hindi siya pinababayaan ng Diyos. Subalit dumating yung pagkakataon na sa gitna ng pagsubok si Pablo, pero yung mga taong inaasahan niya, wala namang pagkakataon para gawin iyon sa kanya. Amen? Ganyan lang naman tayo minsan. Kasi kapag sa tao tayo minsan umasa, dumarating din ang panahon na kung saan ay magkukulang din sila. Amen? Magkukulang din sila na ibigay kung ano man ang ating maaring inaasahan. Pero isa lang naman ang hindi nagkukulang sa lahat ng oras ng ating pangangailangan at laging naririyan ang Diyos na kakampi natin. Ang Diyos na nasa panig natin. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong, natutuhan ko ang masiyahan. Ang sabi niya po rito ni San Pablo, sinabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong, natutunan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana, natutunan ko ang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Sa panahon na yan, ang sabi ni Pablo, nung kailangan ko ang tulong, ang sabi ni San Pablo, nung ako'y nagugutom, naranasan kong magutom, naranasan ko rin naman mabusog. Amen. Pero yung sinasabi ni San Pablo na yan, hindi ko yan naranasan nung panahon na kung saan may tulong na dumarating sa inyo. Nung ako'y salat, ang sabi niya, nung ako'y nagkukulang, nung sandali na yan, sabi ni San Pablo, naranasan ko rin ang managana sa gitna ng kasalatan. Na ipinaparating ni San Pablo, nung panahon na kailangan ko kayo at wala kayong pagkakataon na tumulong sa akin, ang sabi ni San Pablo, ang Diyos hindi ako iniwan. Ang Diyos ay naririyan para ibigay ang aking pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang sinabi ng ating Diyos. Ang sabi po ay ganito. Buksan natin muli dito sa sulat ni Pablo sa talata po na 32, sa sulat ng aklat ng Roma, Kabanata 8, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya maipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Unawahin natin, nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. Amen? Nilikha ng Diyos para iyan sa tao.
Pero dumating ang oras na ang lahat ng bagay meron sa mundong ito ay hindi po makakatugon sa pangangailangan ng tao. Amen. Dumating ang pagkakataon na ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay hindi makakatugon sa pangangailangan ng tao, lalo na yung tao ay nagkasala. Amen? Hindi kayang tugunan ng pangangailangan ng tao sa pangitan ng mga bagay meron po sa daigdig na to. Kaya nung hindi na po matugunan ng mga bagay na nilikha ng Diyos ang pangangailangan ng tao, mismo binigay ng Diyos ang kanyang anak para matugunan ang ating pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi po dyan ni San Pablo po mga kapatid, sa gitna ng mga kawalan sa buhay niya, wala mang pagkakataon tumulong yung mga taong inaasahan niya, pero ang Diyos ay naririyan. Hindi sa iniwan. Amen. Kaya ang sabi ni San Pablo, hindi ako nagkulang ng lakas. Amen. Sabi ni San Pablo, nais ko marating yung langit sa buhay paglilingkod ko, pero hindi ko mararating sa ganang aking kalakasan lamang. Maliban na ako'y tulungan ng Diyos na kakampi ko, tiyak mararating ko iyan, tiyak maaabot ko iyan. Anumang pangarap mayroon kayo sa buhay, maaabot nyo dahil mayroon kayong Diyos na kakampi sa buhay nyo. Amen. Kung hindi kayang ibigay yung mga bagay meron sa mundo ito kailangan ng tao, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para lubos na makamta natin kung ano ang nararapat para sa atin. Ang Diyos na ito ay lagi mong kasama. Amen. Huwag kang masiraan ng loob, huwag kang panghinaan. May tagumpay na nakalaan sa iyo. Tumayo po tayong lahat. Ama naming nasa langit, tunay nga po, Panginoon, na minsan lumalayo kami, O Diyos, sa biyaya mo. Lumalayo kami sa mga pagpapalang inilaan mo po sa amin. Pero Panginoong Hesus, hindi mo hinahayaan na ang mga pagpapala na yan, O Diyos, ay mawala pa rin sa buhay namin. Naririyan ka, inihahabol mo sa amin ang mga pagpapalang iyan, Panginoong Hesus. Nasa oras na kami, O Diyos, dumarating sa kapaguran ng buhay namin. Nasa oras na kami dumarating na sa mga hangganan ng lakas, mayroon kami, O Diyos, yung pagpapala mo, O Panginoong Hesus, ay dumarating sa buhay po namin. Patuloy namin kikilanlin na habang ikaw ang Diyos na kakampi namin, kasama namin sa buhay namin, Diyos na nasa panig po namin, hindi kami magkukulang ng lahat ng mabubuting aming pangangailangan. Amen. Patuloy niyong kausapin ng Panginoon. Tanawin niyo sa masandali na ito ang sinabi po ng ating Diyos. Walang makapaghihiwalay sa iyo sa pag-ibig po ng Diyos. Walang makapagpipigil sa Kanya para gawin ang mabuting hinihingi mo ngayon. Amen. Never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. The goodness of God, and of your voice, you have led me through the fire, darkness nights, you are close like no other.
Diyos, para sa atin, para sa iyo. Araw-araw yan nakalaan para sa atin. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When I lay down and surrender now, I give you everything. Your goodness is running after me. Kung tatayo lang tayo sa kalooban ng Diyos, hindi tayo magkukulang ng anong pamang bagay. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kung tayo tatayo lang sa kalooban ng Diyos sa gitna ng mga dumarating na suliranin sa buhay po natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ama naming nasa langit, kami dumadalangin. Maraming suliranin na dumarating sa buhay namin sa daigdig po na ito. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, na ang aming isipan, Panginoong Hesukristo, ay huwag matuon sa anumang gawaing maari kami magkasala sa oras ng mga suliranin o Diyos na aming nararanasan. Bagkus, Lord, pagpalain mo ang aming isipan na lagi po ito, Diyos, maituon sa iyong pagmamahal sa amin. Lagi itong maituon, o Diyos, sa kabutihan, o Diyos, na magagawa mo sa buhay po namin. Patuloy mo, Diyos, turuan ang puso po namin na magtiwala sa iyo, Panginoong Hesus, sa gitna ng mga pagsubok minsan na dumarating sa buhay po namin. Nang hindi po kami, o Diyos, mapawalay po sa iyo. Hindi po kami magkamali na magiging hakbangin namin, Panginoong Hesus, upang malayo sa iyong mga pagpapala o pangako, o Diyos. Bagkus dalangin namin, Lord, pagpalain mo ang aming puso't isipan na sa panahon, Panginoong Hesus, ng mga suliraning aming dinaraanan sa daigdig po nito, Diyos, patuloy mo, Ama, punuin ng iyong kabutihan ang puso po namin. Punuin mo, Lord, ng iyong kabutihan. Salamat, dakilang Diyos. Dalangin ko po, siliuhan mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Hesukristo. Balutin kami ng banal mong dugo, Panginoong Hesus. At kasihan kami ng iyong banal na Espiritu. Ikaw ang manahan sa bawat isa sa amin, dakilang El Shaddai. Manahan ka sa puso namin, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po ang iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, pangakong panghahawakan ng puso namin, Panginoong Hesukristo. Lord, naniniwala kami, naririyan ka lagi para po sa amin. Hallelujah. Taas natin ang mga bagay na nais natin itaas sa ating Panginoon. Amang makapangyarihan sa lahat, narito po ang kahilingan ng bawat isa po sa amin. Ikaw ang nangako, Panginoon. Walang tabak, walang hirap, kapighatian
na nakapagpigil sa iyo para iparana sa amin ang tunay na pagmamahal. Kaya nananalig kami, Panginoong Hesus, sa mga sandali po na ito, ang lahat ng aming kahilingang itinataas sa iyo ay iyon ang tinugon. Dakilang El Shaddai, sa ngalan ng aming Jesucristo. Pagpalain mo ang Friday Group, Dakilang Diyos. Ang lahat na nagiging member ng Friday Group, sa simula't simulang itatag ito, Ama, saan man sila naroroon, patuloy mo sila, Amang, gabayan, pagpalain, at yung pagmamahal na naranasan nila, Ama, sa grupo na ito, Panginoon, sa gawain mo, Panginoong Hesus, ay patuloy mong ipadama sa kanila, Ama, nung sila'y naririto pa sa gawain mo, Panginoong Hesus. At dalangin namin na makasama namin sila sa banal mong gawain. Salamat, Dakilang Diyos, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating dakilang El Shaddai at patuloy kayong samahan at pagpalain ng ating Panginoong Jesucristo. Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugka tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagkasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang mga araw kung dumating. Kahit na mabawal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasida sa panonood iyong mamasdan. Yaong masama ay makikita mong pinagrusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abutin kay mapahamak at walang daratalan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sa ang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magkataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik,
Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikinanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa akong sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may lahil may sasakuluhan. Aking ililigtas ng bawat isa ay pararangalan. Sila bibigyan ko at gagantipalaan ng mahabang buhay, at nakakatiyak ng tatamoy nila ay kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bahay ng salot, ngunit sa sandaling ang bahay ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ng kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.